Talinaw Tagum. Nakaduol. Duol kayo eh. Bato 8:30. At yun na nga, it's time to say goodbye to Sansan kasi pupunta na siya ng Bato Leyte. At magkikita sila ni Jason doon. Kami na lang dalawa na pupunta ng Cagayan. Bye San! Bye! Assalamualaikum. Uli na ko. Uli na ko Manila. Ingat San! Ang butson. Bye. Welcome to episode 2 of Beyond the Finish Line, kung saan tatalakayin natin ang mga experience ng isang motocross rider sa Pilipinas. Ulakaw na sila oh! Welcome to Chocolate. Pauwi na rin lang kami, dumaan na kami sa Chocolate Hills para kumain ng chocolate. Timangkal. Let's go Chocolate Hills! Idol! Kapicture pa idol be. Banat, kaya kaya videohan sana ako ng Chocolate Hills, basing mawala ba? Dito tayo sa Chocolate Hills. Pumunta na tayo kasi andito na rin tayo eh. Kaya ayun. Ayan. Bago tayo bumiyahe papunta ng Cagayan de Oro, drive-thru muna tayo dito sa Chocolate Hills. Napakaganda ng Bohol, no? Lalong-lalo na dito sa Carmen, Bohol. Ito nga po ay isa sa mga privileges ng isang motocross rider sa Pilipinas, yung makapagliwaliw at makapasyal sa mga magagandang tanawin at magagandang lugar dito sa ating bansa. Oh, Lunes. Ugma ang biyahe. At yun na nga guys, kung nagtataka kayo kung sinong kausap ni Aiki dyan, ito i-explain ko sa inyo. Ganito kasi yan, ang nangyari, ang unang plano namin ay si Jason at saka si Sansan, pagkatapos ng karera sa Carmen, Bohol, dadalhin nila yung motor papunta ng Abra. So, wala kami magagamit na motor sa Kinugitan. And then, after ng race ng Carmen, Bohol, napag-isip-isip namin na mas safe kung dadalhin namin yung motor na gamit namin sa Carmen, Bohol sa Kinugitan. Dahil nga umiiwas kami sa disgrasya. Kasi napakaaga pa ng taon, it is only January, tapos siyempre gagamit ka ng motor na luma, tapos hindi sa'yo, may tendency na baka mamatay yung motor sa ere or madisgrasya ka. So yun yung iniiwasan namin. Kaya nga nakapag-decide kami, nadalhin na lang namin yung motor na yon sa Kinugitan. Ang problema naman ngayon, wala kami magagamit na motor sa Abra. Si Aiki may kausap kasi naghahanap siya ng logistics company na magdadala ng motor from Tagbilaran going to Abra. Pero ang problema namin yung time. Ang karera namin is Thursday sa Kinugitan, Misamis Oriental, and then ang karera namin sa Abra is Saturday and Sunday. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday na lang hindi naaabot. So yun yung naging problema namin dito, logistics. Kaya naghahanap kami ng paraan para ma-solve ito. Ito, tignan nyo yung video. Pila ka adlaw na boss, ang biyahe nimo is estimated time nimo, travel time nimo. Papunta diri oh. Maybe sa kadlaw. Ano sinabi nilang Huwebes ng madaling araw dadating yung motor sa Manila, nakapag-decide na ako na alanganin na. Tuloy na lang namin yung plano na dalahin yung motor sa Kinugitan at hanap na lang ng paraan na magkaroon ng motor sa Manila. Cagayan de Oro na kami. Second race of the year. Woo! Ito yung pangalawang karera natin this year. And bumiyahe kami from Tagbilaran, Bohol going to Cagayan de Oro para sa karera namin dito sa Kinugitan, Misamis. So it's our first day here in Cagayan. Marami tayong gagawin ngayong araw na to in preparation for our race sa Abra. Dahil
Alam ko Abra is the third race of the year, pero meron pa tayong second race ngayon sa Kinugitan, pero kailangan natin mag-prepare for Abra dahil magigipit tayo sa oras, magagahol tayo sa oras dahil sa logistics. Mahirap magpadala ng motor, hindi aabot. So hinanapan namin ng paraan para lang magkaroon tayo ng competitive bike para sa Abra. So yun. Tapos nga ang mahabang biyahe namin sa barko, sinundo rin kami ng mga tao ni Mayor Junjun Lagbas. Okay, thank you, SKRG. Salamat kayo. Kami sa bangko kasi ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng paraan na makabili ng motor sa Manila. So nakabili ako ng motor sa Yamaha Rev Zone. At yun nga, napalaki yung gastos natin, pero we have to have a competitive bike para sa Abra. So yun, sinundo kami ni SKRJ, and then dumiretso na rin kami sa Municipality of Kinugitan para sa karera kinabukasan. Sa wakas, dumating na tayo dito sa Kinugitan, Misamis Oriental. Ito yung pangalawang karera natin ngayon 2025. So abangan nyo kami sa racetrack. And syempre, bago tayo pumunta sa racetrack, tignan muna natin yung napakagandang tanawin dito sa Cafe Maria. Ganda, no? At yung nasa harapan ko, yan yung Camiguin Island. Di ba? Kakasabi ko lang sa inyo na ang privilege ng isang motocross rider sa Pilipinas ay yung makapagpamasyal. Sa lahat ng mga karera na pupuntahan natin ay mai-experience natin ang ganda ng Pilipinas. Naman direct ko. Pero nakapunta po ako ng blue ay po. Mahumantag ko. Wala yung sold dito. Wala yung sold dito. Wala pa. Dibe? Daga na, Dibe? Yun nga. Pilit ka lang daan. Nandito na tayo sa racetrack dito sa Kinugitan, guys. And mamaya-maya tatawagin na tayo papunta sa starting gate. This is our second race for this month of January. So syempre napakaaga pa ng taon. We have to ride safe and have fun. Tapos ang pinaka-importante talaga, mag-enjoy yung mga kabataan, no? Maraming mga bata kanina lumalapit. Binigyan lahat natin sila ng mga sticker para meron silang magandang experience sa karera. Hi guys, what's up na? Dito tayo sa starting gate for the expert class. And gusto natin medyo nasa pinakagilid, left side. Tapos kung makikita nyo yung pwesto natin doon, medyo kailangan natin mauna sa labas ng gate para makakuha tayo ng magandang start. Dahil pag naipit tayo sa inside, alanganin. So medyo fiesta vibes dito, ang daming tao. Mobilats! Follow the leader, leader racetrack eh. So we have to be safe, alam nyo yan, kasi marami tayong mga karera this year. And we've learned a lot from all of our injuries for the past couple of years. Kaya kailangan natin mag-ingat dahil mahirap, madisgrasya. And medyo maliit ang racetrack. Kaya kapag ganito maliit ang racetrack, double ingat. Kaya yun, let's go and wish me luck. If we have a good start, talaga maganda, no? And we're just gonna try to win. Let's go. Punta ka ron sa komite. Dahil sabi ni Mayor, papunta lang daw doon kasi titingnan daw yung magandang mukha. Eto nga pala guys, si Mayor Junjun Lagbas. Matagal ko na siyang kaibigan. At every year, lagi niya akong iniimbitahan para magpasaya at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga tao dito sa nasasakupan niyang lungsod ng Kinugitan, Misamis Oriental. At syempre, hindi natin sila binigo. Talaga nagbigay tayo ng kasiyahan sa kanila. Nagbigay tayo ng mga t-shirt, mga souvenirs para lahat ng tao
ay merong magandang experience sa karerang ito. Ako rin, syempre, talaga nag-enjoy ako dahil ang purpose talaga natin to be here is to give the fans an experience at mabigyan sila ng magandang alaala sa ating pagbisita sa kanilang lugar. Vivo kayo! Okay kayo, happy yun lang ka na. Antay sila lang, salamat kayo. Thank you, Mayor. Johnson Lagpas Jr. Salamat kayo. Sa ato pinalanggang Mayor. Johnson Lagpas. Wala na kayo, hahanapin pa. Wala na. Mayor, Johnson Lagpas na. Okay. So, atong pasalamatan ko. So, atong pasalamatan. Nasa mo rin? Nasa na? 60 mo rin? So, kanang t-shirt. Hindi na suot ko na. Kailangan magsuot mo tayo na nag-harap. Hindi ka magpahinal. Dalayon of King. Kasi Dalayon of King. Salita na sir. Okay. So, ganun. Atong ipahamotang ang atong mga kaulalingon para sa papaminaw sa ihatag ng mensahe ni Mayor Johnson Lagpas Jr. para sa katauhan sa lungsod sa Ginugitan. Atong ihatag mensahe kay Mayor Johnson Lagpas, ano bang bagan may son? Yang pasmit pa. Mayong hapon sa tanan. Ang akong ipabot ng akong kinasingkasing papasalamat sa atong labaw nga makakagahog. Kaya katagang kita niya sa kalipay kasadya karong adlaw. Agi o pagsaulog sa tinuig nga pangilin sa atong mahal nga patron Senior Santo Niño. Kini nga kalipay, kini nga kabibo, kini nga kasadya. Manginaot kita nga mautak kini ang bunga sa dugang kalambuan nga moabot ng lungsod sa Kinugitan. Kining tanan sa inyong kinasingkasing usab na pagsuporta sa mga kasigpit nga mga lugar. Ana kanunay ang bunga sa pangalangin sa itong labaw nga makagagahom. Paano kung nagsulti ka ninyo na ang matuto sa Kinugitan. Mangimbitar kita o mga sikat nga mga mandudula. Sumaw kini karon nga atong nasaksiyan karong adlaw. Pinaagi usab kini sa inyong mga kooperasyon. So kining tanan ato kining ihalad sa atong mga patron sa inyong Santo Niño. Manaot kita ana kanunay ang kalinaw, ana kanunay ang kasadyaw kabibo uban sa atong pamilya labaw sa tanan ang duhang kalambuan nga maabot sa lungsod sa Kinugitan. Daghang salamat and God bless you all. At nag-umpisa na nga ang karera. We got an early lead. Unang-una tayo sa pagbitaw natin sa starting kahit nasa pinakagilid tayo ng starting gate. At ang ganda nga ng unang ikot natin because nakapag-breakaway tayo at lumayo tayo sa mga sumusunod na riders. But unfortunately, ang adjustment ng suspension natin ay hindi natin natono na maayos. Dahil nga hindi tayo nakapag-practice one day before the race, which is yun talaga ang time na dapat na i-google para lang matono at maayos ang motor natin before pumarera. At dahil nga doon, kahit na nag-lead tayo ng nasa mga 5 laps, ay inabutan pa rin tayo ng mga sumusunod na riders sa atin. At sa isang iglap lang, nakuha yung lead natin. From first place, Michelin Rivera, Terence Napat, and Rai Rai Baitit ay umovertake sa atin na parang wala lang. Dahil nga, hindi natin natono na maayos yung motor natin. At ito ang pangyayari sa first heat ng expert class. Hi guys, what's up mananap? This is the final hit of the Expert Open. Kanina pang-apat tayo. Nag-struggle talaga ako kanina sa setup ng motor ko and pero buti na lang sa Pro Open first hit nakabawi. Nakuha ko na yung magandang setup na gusto ko and naililiko ko na yung motor.
Kaya yun, we will try our best kahit na medyo malayo na tayo sa points sa first hit sa karerang ito. Pero siyempre, bilog ang gulong, hindi pa rin natin alam kung ano yung magiging result. Let's just hope and pray and siyempre try our best to get the win, whatever the results maybe. Yan, maraming salamat, shoutout and God bless. Eto na nga, bibitawan na ang final hit ng Expert Open. Hindi naging maganda ang bitaw natin sa start, pero alam ko na may tendency na ma-overshoot ka sa first turn na ito. Kaya nakaplano na agad ako na kapag um-overshoot sila ay papasok ako sa inside. At yun nga, nakuha natin ang whole shot kahit hindi tayo ang nauna sa paglabas ng starting gate. Yan talaga kasi yan. Hindi importante kung mauuna ka ba sa paglabas ng starting gate. Ang importante ay mauuna kang lumabas sa first turn. At nandito na nga tayo sa malaking triple dito sa kinugitan. Kung makikita nyo, talagang nakasunod si Terence Napat, Michelin Rivera at Ray Bite It. At kung makikita nyo, talagang dikit lang si Terence Napat sa likod natin. At nagkamali nga tayo dito sa double-double, kaya agad tayong pinasukan ni Terence Napat. Unfortunately, sumemplang siya dito sa likod na to dahil medyo aggressive move yung ginawa niya at tight yung corner na yon. At kung makikita nyo, ang nauuna sa amin ay itong rider from Cebu City na bagong salta sa expert class. Kaya kung makikita nyo, kapag ganito na bagong salta ka at sinusundan ka ng mga veteranong pro rider sa Pilipinas, ay medyo kakabahan ka. Kung makikita nyo yung talon niya, medyo over-aggressive siya sa throttle. Kasi nga, para sa akin, syempre, it's very exciting na talaga mauna. Unfortunately, dahil siguro sa baguhan pa siya dito, nagkamali siya sa liko na yun, which is very normal sa ganung karera. Minsan talaga ay magkakamali. Alam ko, medyo malayo na tayo sa first hit. Kasi sa first hit, pang-apat tayo. And it's very unlikely na makukuha natin yung overall dito sa Expert Open. Pero sa akin, napaka-importante ng performance. Hindi porket wala ka ng chance manalo sa overall ay hindi ka natatakbo. Kasi sa akin, every chance at may opportunity ka na lumaro, kailangan mo lumaro. Tandaan nyo to. Life is an experience. You have to live it, feel it, embrace every moment, win or lose. Siyempre, talagang masarap manalo, no? Pero, you have to know na maraming tao na hindi na-experience yung na-experience mo ngayon. Kumbaga, yung makalaro at makapagpalipad ng motor. Simpleng makapagpalipad ng motor ay hindi lahat na-experience yan. So for me, ang mindset ko, win or lose, you have to embrace the moments in this life. At eto na nga, malayo na ang breakaway natin from second place, Michelin Rivera and Ray Bite It. Malaki ang difference ng takbo natin nung first hit ng expert class at nung final hit ng expert class. Kasi kanina, inovertikan nila tayo at naiwanan. Ngayon naman, baliktad. Kung maganda talaga ang tono at maganda ang flow natin sa racetrack at kondisyon ng katawan natin, napakalaki ng difference nito. So we have to focus on keeping our body fit and syempre making sure na matutono natin na maayos yung motor na gagamitin natin sa karera. And we got the win in the expert class na malayo tayo sa first hit. Pero ayos lang yan. Meron pa tayong chance na makabawi sa Pro Open class. Dahil first tayo sa first hit sa Pro Open class. And meron pa tayong isang takbo dito sa main event na ito. Champion, bawal na kang ako. Sinin, ikan ka. Toto. 1-3. Dili. Size ni siya. Ay, 5. Magkuwat ko silang kuha.
Hi, we got the win. Unfortunately, hindi natin ako yung overall. Pero ganyan talaga ang buhay. We have to face the consequences na hindi tayo nakapag-practice kahapon, kaya hindi tayo nakapag-set up ng matino. And I'm very happy na magandang takbo natin, very competitive. Fighting for the lead. Made a mistake, but keep pushing forward. Yan talaga. Nice, nice. Hindi mo ikuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Hi guys, final ng Pro Open class. Umulan kaya mahirap and nagbabago lahat ng mga linya. Let's try our best to win. We got the win in the expert class final hit. Kaso lang hindi natin nakuha ang overall, pero still it was a nice race. Ang daming tao na nag-enjoy. Mag-uumpisa na nga ang final heat ng Pro Open class. Talagang umulan ng napakalakas kaya basang-basa ang racetrack. As you can see, hindi na natin pwedeng pasukin yung makintab na bahagi ng racetrack na yon dahil may slide tayo dun. Kaya hindi na ako inside, kumit na lang ako. And it cost me na maging third place dito sa start na to. Nauuna nga dito si Terence Napat, followed by Rai by It. At ang nakasunod naman sa akin ay si Maclean Aguilar at Michelin Rivera. As you can see, hindi basta-basta kapag umuulan, kailangan naka-mud tire ka. And ang problema ko naman dito ay si Aiki, kailangan mauna sa airport dahil baka maiwanan siya ng eroplano niya. At dahil doon, hindi kami nakapagpalit ng gulong. Pero nakuha pa rin natin si Rai by It dahil na-inside nga natin yung malaking double jump na yon. At siya sa outside dumadaan. It's a big difference kapag nakaka-inside ka sa mga linya na ganon dahil makaka-overtake ka ng mas madali. At ang nangunguna nga ngayon na hinahabol natin ay si Terence Napat. Kailangan kapag ganito ang karera, aaralan mo ang mga linyahan ng kalaban mo. Kaya habang nakasunod ako sa kanya, ay pinag-aaralan ko kung saan siya dumadaan. Dito nga sa linya na to, magkaparehas lang ang linyahan namin. Pero pag landing dito ay napadaan siya sa outside. Bigla naman akong inside. Kaso lang wala akong momentum dahil nga madulas na ang lupa. Kaya nag-try na naman ako ng ibang overtake sa kanya. Sinundan ko lang siya at hinintay kung saan siya dadaan sa likong ito. Pagpasok niya nga sa outside ay umoutside muna ako dahil medyo malayo ang gap naming dalawa. Hindi ko pwedeng i-inside kasi magkakatamaan at baka magkasimplangan kaming dalawa. Pero sa pangalawang pagkakataon na ito ay dumikit na talaga ako sa kanya. Dahil dito sa part na to ay papasukin ko na siya sa inside pero sa tamang timing. Katulad nito, nung pinasok ko siya sa inside ay tamang-tama na magkatabi na kami at nauuna na ako sa kanya konti. Kaya nakuha ko yung linya niya. At yun nga ang dahilan. Kaya naging first tayo sa final hit ng Pro Open class na to. As you can see, gumawa na tayo ng medyo magandang gap from second place. And pwede na nating i-relax yung takbo natin para hindi tayo magkamali. Hindi katulad ng karera kanina na medyo malayo talaga yung gap. Dahil ngayon, basang-basa ang lupa at naka-hard pack ang gulong natin. Disadvantage sana tayo sa karerang ito. Pero buti na lang, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging maganda ang takbo natin. At yun, we got the win in the Pro Open class. Ang points natin was 1-1. At hinintay ko nga si Terence Napat na makalapit sa akin para kamayan at i-congratulate sa kanya magandang pinakitang performance. At ang third place dito ay si Rai by It. Pagkatapos nga ng karerang ito, kailangan naming maghanda para sa susunod na biyahe natin. Pero yun, we got the win in the final race, main event, and the overall win dito sa Pro Open class sa Kinugitan for the episode 2 of our Beyond the Finish Line YouTube series. Matapos nga ang pagkapanalo natin sa final hit ay nakuha natin ng overall. Masakit daw ang lalamunan ni ate dahil sa kakasigaw sa karera nito.
At maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sumusuporta sa akin sa lahat ng aking mga karera sa buong Pilipinas. Shout out nga pala kay Mayor Junjun Lagbas at sa buong pamilya niya sa pagpapakarera at pagbibigay ng kasiyahan sa mga tao dito sa Kinugitan, Misamis Oriental. Magtatalos ni Carpre. Siyempre, napakalaking bagay talaga sa akin na napasaya natin ang mga tao dito sa Kinugitan. At agad-agad, pagkatapos ng karera ay dumiretso tayo sa Lagandingan International Airport. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga tropa ko at hinatid nila ako dito. Kay Jano Flores, kay Phil Austin Mirasol na mga kasama natin sa Pilipinas Got Talent noon. At siyempre, kay DC44, kay Kuya Dondon Kahilog dahil sinamahan niya tayo at hinatid. At yun na nga, tapos na ang pangalawang karera natin dito sa Mindanao. Pupunta naman tayo ng Luzon. Ang karera natin kanina successful. Kahit na medyo mahirap yung naging first hit natin sa expert, nakabawi tayo sa first hit ng pro at saka sa mga final hits. So nakuha natin yung 3 panalo at saka 1 fourth, kaya okay lang, sulit pa rin. Pupunta naman tayo ngayon sa Abra para sa third race natin this year. Yon, let's go. Ang flight natin ay dito sa Lagindingan Airport. Landinganan! Tapos na nga ang karera natin sa Kinugitan, Misamis Oriental. At dali-dali kaming bumiyahe papunta ng Lagindingan Airport. Dahil ang flight ko from Lagindingan Airport ay hindi pa didiretso sa Clark. Dadaan pa tayo ng Cebu dahil walang direct flight nung araw na yon. So January 24, ang dating natin sa Cebu, 6 o'clock ng umaga. Pagkatapos naman ng flight natin from Cebu going to Clark ay dadating tayo ng tanghali. Napakahaba nga ng babiyahihin natin para lang makarating sa Abra. Hi guys, nandito na tayo sa Cebu and then we're gonna go to Clark. Another flight kasi yung flight natin connecting flight kaya yun, biyahe na tayo going to Clark. Konti na lang naman, malapit na tayo, so konting taste na lang.